Ate Kai is a young television personality best known for being a runner-up on a reality show, Pinoy Big Brother. Joining her today is her proud father, Daddy Kenneth. Let us all welcome Ate Kai and Daddy Kenneth. You're welcome. Ayun. Dahil po ang ating theme ay Bridging Generations, Empowering Communities, kaya po ganun, father and daughter po yung guests natin today. Hello, Ate Ka! Hello everyone! Hello guys! This is my dad. Hello. Hello! Kinakabahan yung papa ko. Hindi siya sanay. Pero, you know what's exciting about today? Let us sit down, by the way. Sit down. Sige guys. As nakita niyo naman sa screen, that's me and that's my dad. Aba, naka-red din siya, no? Parang hindi siya nagpapalit. So, joke lang, joke lang. Ang hapon sa inyong lahat, to the mga bata. Hello, hello. Hello. Magandang hapon. And sa mga teachers, hello, hello Hello, everyone, hello, hello. Ako nga pala si Kai Montenola. And I'm Kenneth Montenola. Sino to? Sino to? Si Daddy, Daddy. Hey, that's how it is. I'm Kai. So, today, meron kaming ibabasa para sa inyo. At ito ang Huling Puno. Ito ay kwento ni Richard Reynate at ito ay ginuhit naman ni Arnold Nuestro. Okay, let us start. Ito ang punong mangga sa syudad. Ito ang kahuli-hulihang puno sa lugar na yon. May nakikita ba kayong puno? Di ba isa lang? Sa paligid nito ay panay bahay, gusali, kalsada, tulay, at pamilihan. Dito sa punong mangga, nakatira si Kwagong Kulet at Matsing Valentin. Diyan si Kwagong Kulet. San dyan? San dyan? Saan dyan si Kwagong Kulet? Point. Ooh. Ito si Kwagong Kulet. At ito naman si Matching Valentin. kasama si Kikong Bayawak at si Lala Paro-Paro. Saan dyan si Lala Paro-Paro? San dyan? Ah, Oh, yung kulay dilaw. Good job. si Kikong Bayawak. Oh, Okay. next page. At sina Connie Conejo at Minyang Pusa. Sa paligid din ng punong mangga, naglalaro ang mga batang sina Estong, Mimi at Dondon. May mga kaibigan ba kayo na naglalaro with you guys? Meron ba? Meron? Po, yan sila, naglalaro sila together dun sa may puno. Sa piling ng mga hayop ay masaya silang nagtataguan, naghahabulan, nagduduyan, natutulog sa lilim ng mayayabong na sanga at dahon. Do you guys play nagtataguan ba din kayo with your friends? Naghahabulan? Oo, di ba it's fun with your friends? At kung minsan din ay namimitas sila ng matatamis na bunga sa puno na yon. Ngunit, isang araw, biglang dumating ang isang malaking lalaking may dalang malaking palakol. Anong gagawin nila sa palakol? Anong gagawin nila? Baka may gagawin sila sa puno, di ba? Gagawa raw ang lalaki ng malaking gusali sa lugar na yon. Kailangan daw nitong putulin ng punong mangga. Inuumang nito ang palakol sa puno. Nagulat ang mga bata at ang mga hayop. Ayaw nilang maputol ang puno. Oh no, di ba? That's the tree that the animals live in at doon din naglalaro ang mga bata. Di ba ayaw niyong maputol yung puno? Di ba ayaw niyo? Ayaw niyo. Ayaw. Dahil kapag nawala ang puno, ay mawawalan ng matitirahan sina Kwagong Kulit, Matching Valentin, Kikong Bayawak, Lala Paro-Paro, Connie Conejo at Minyang Pusa. At kung puputulin ang puno, saan maglalaro sinang Estong, Mimi at Dondon? Di ba? If my playground ayaw niyong mawala kasi gusto niyong maglaro, that's how it feels for them. Kaya sayang, kapag tuluyang nawala ang punong mangga, ay mawawala rin ang natitirang sariwang hangin na siyang hininga nito. Hindi papayag ang mga bata at mga hayop na mawala ang kahuli-hulihang puno sa sudyan because it's the only tree they have left. Buong tapang na humarang ang mga bata sa malaking lalaking may palakol. Ano kayang gagawa nila, no? Well, let us find out. Sige. Babalik ako. Sabi ng malaking
lalaki bago umalis. Mabilis na nagpulong-pulong sina Estong, Mimi at Dondon kasama ang mga hayop. Ano ang dapat nilang gawin para maputol ang puno? Para hindi maputol ang puno. Ding! Alam na nila ang dapat gawin. Ano kaya? Ano kaya? Oh, ayan si Estong. Kumuha ng malaking kumot sa bahay nila. Pagkatapos ay kumarga si Mimi sa balikat ni na Estong at Dondon. Pumatong naman si Connie Conejo sa ulo ni Mimi at saka binalot sila ng kumot ni na Lala Paro-Paro at Kwagong Kulit. Mabilis na sumiksik sa loob ng kumot sina Matching Valentin, Kiko Bayawak at Minyang Pusa. Inilabas nila ang kanilang mga buntot. Anong sa tingin nyo ang ginagawa nila? They're protecting the tree. Good job. Pagbalik ng malaking lalaki ay nagulat at dahil tumambad sa kanya ang isang Halimaw! Isang ang halimaw ang nakabantay sa punong mangga. Mataas, may tainga ng kuneho at 3 buntot. Oh my goodness! Oh my gosh! It's scary. Kaya, mabilis na kumaripas ng takbo paalis ang malaking lalaki. Nangako ito sa sariling hindi na nito puputulin ang puno. Habang ang mga bata naman ay tuwang-tuwa. Hindi na mawawala ang pinakamamahal nilang punong tirahan ng mga hayop. Palaruan ng mga bata, nagbibigay ng lilim, bunga at sariwang hangin. laking gulat nila nang biglang nagliwanag ang puno. Wow! Ba't kaya biglang nagliwanag ang puno? Napuno kasi ito ng pagkarami-raming alitatap. Mistula itong higanteng Christmas tree. You guys know what a Christmas tree is? Yes, naging Christmas tree siya. Kaya umilaw siya. Noon, naisip ng mga bata at mga hayop na Pasko na pala. Kay gandang aginaldo na kahit kailan ay hindi na mawawala ang nag-iisang puno sa syudad. At doon nagtatapos ang mahiwagang kwento na ang huling puno. Thank you. Thank you. Oh, did you guys enjoy that? Oh, You guys enjoy that, kids? nag-enjoy ba kayo? Yes, yes. Oh, Oh. nag-enjoy sila. Oh. Sige. So, meron akong mga tanong for you guys. And if you're able, if magagawa niyong maisagot ito ng tama, bibigyan ko kayo ng prize. So, dapat kayong mag-listen and make sure that you will answer it correctly, okay? Okay. Sige. Ano nga ba ang title ng story? Oh, ikaw. Myrtle. Sige, Myrtle. Ang huling puno. Wow! Mag-round of applause for Myrtle! Eto para sa'yo. Oo. Eto. Oh, good job, Myrtle. Okay. Oh my goodness. Okay. Next question. Ikaw, mayroon kang... Sige. Kinakabahan. Okay. Eto, meron pang madami pa for everyone. So, make sure you guys will answer, okay? Sige. Ilang magkakaibigan ba ang nasa istorya na Ang Huling Puno? 3, 2, 1, race! Anong pangalan mo? Adriana. What is your answer, Adriana? Tatlo. Is it tatlo ba? Is it tatlo? Oh, correct. Round of applause for Adriana. Ito yung gift mo. Okay, next. Up. Wag muna. Okay. Dito naman. Anong hayop? Si Lala. Sinabi na eh. Kikong Bayawak. Eto na lang. Anong kulay? Si Kikong Bayawak. Ikaw, Gavin, anong sagot? Kulay green po. Oh, kulay green! A round of applause! Eto, gift mo. Oh, siya na yung mag-give ng gifts. And guys, there are two prizes left, kaya talagang gawin yung best nyo para maka-win kayo ng isang prize. Okay, next. Ano nga ba ang ginamit ng malaking lalaki para ma-put down yung tree? In 3, 2, 1, answer! Anyone? Okay, ikaw, Isabel. Ano? Palakol! Good job! A round of applause for Isabel! That's a prize. And for the last prize, eto, last question. Eto, ano? And listen carefully, this is the last question, therefore it is the most important question. Ano ang kinuha ni Estong sa bahay nila
Wala pa. wala, wala pa. Sige, put your hands down muna. And then 3, 2, 1, you raise it up. Wala pa. Sige, down. 3, 2, 1, go! Oh, Marcus, you're fast. Anong sagot mo? ang kinuha ni Estong sa bahay nila? Kumot. Oh, correct! Good job, Marcos! You get the last prize. At yun na nga ang istorya ni Richard Reynante na Ang Huling Puno. I hope you guys enjoyed the story. And sa inyo na din. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Daddy Kai, Ate Kai. Ayun, Ate Kai, may question lang ako. Ano yung favorite book mo growing up? This is a very interesting question. Kasi nung lumalaki pa ako, my favorite book to read was Harry Potter. The Harry Potter series. Favorite. It's an all-time favorite and it's still my favorite until now. Kaya guys, don't feel discouraged to read books, especially with the technology nowadays. Keep going with what you want to do, especially reading. Make it a habit of yours. Kaya, yun, feel inspired. Thank you. Huwag na kayong umalis. May we call on Kuya Ron and Ate Jolly and Miss Hyacinth to represent Reginald. And syempre si Guyito to please come here, Guyito. Dito na po kayo. Si Kuya Ron, pasok. Ate Jolly. And may we call on Ate Bianca to say thank you. Ayun. Nag-enjoy kayo? Nag-enjoy kayo sa reading session? Ayan. Salamat, Ate Ruthie. On behalf of the Inquirer Read Along team, maraming salamat po, of course, Metrobank Foundation at sa ating mga readers for today and sa ating mga kids at sa ating mga teachers. Okay, maraming salamat. Lahat po sila ay makakatanggap ng aming Siguyito, ang mascot. Siguyito po is, yung name niya is from Guya, meaning Baby Carabao. So maraming salamat again. And I would also like to, sige, picture muna tayo and then after that, yung mga Read Along team, sama na po kayo, ha? Okay, salamat. Sige. Ito muna, with the kids na ba? Okay, mga bata at saka mga teachers, pwedeng patayo lang muna mga bata. Mga kids muna ha, patayo lang, and then harap din sa likod, and then upo ulit. Ayun, thank you. Hi muna kayo sa Facebook live natin. Hello. Ayun. Okay. Thank you so much for watching us sa bahay. Hanggang sa uulitin. Kasama naman isa ulit, kasama yung mga teachers. Ha? Ayun. Sa likod lang po sana ng mga bata kasi matatakpan sila. Ayun. Move forward kayo kids para move forward para give way to our teachers para magkasya. Maraming salamat sa Metrobank Foundation for supporting for continuous support of the Inquirer Read Along at dahil dyan may merienda tayo mamaya. Yeah. Thank you. Upo lang po, nabalik ko na sa puwan mga bata. Harap ulit dito dahil may number si Guyit. Thank you sa ating mga readers. Thank you for the time. Thank you po. Thank you po.